Welcome back sa ating channel. So for today's video, siguro naman karamihan ng ating mga 5'9 ay marunong nang gumawa ng report. Pero sa video ito, ilalagay ko sa dulo kung paano to gagawa ng report sa senaryong to. So tayo mga security guard, nagpapasa tayo ng report. Pero hindi lahat tama ang procedure. Okay? So pag mali kasi yung procedure na ginawa mo, maaari kang makasuhan, maaari kang makulong, maaari kang matanggal sa iyong pinagtatrabahuan. Kasi marami ang security guard na, kasi papauwi na, hindi na gumagawa ng report, pinagpapabukas na lang. Ay paano kung yung pagpapasahan mo wala din or change shift ka? Hindi nakatuloy, hindi mo na ipasa yung report mo, yung information, hindi nakapagtuloy-tuloy. So, ibig sabihin, halimbawa, mayroong pangyayari kagaya dito, busted na ilaw. Sa senaryo ito busted na ilaw. Mayroong pangyayari na ganito, napansin mo na busted ang ilaw, hindi mo ginawa ng report. Tapos, since pa-out ka na, napansin mo siya, pa-out ka na, nung nag-roving ka, hindi mo siya ginawa ng report, umuwi ka na. Tapos kalaunan, nagkasunog. So, since nakalagay doon sa logbook mo, nilagbook mo doon, na upon roving mo, nakalagay mo busted ang ilaw, bakit di mo ginawa ng report? Tapos ngayon nagkasunog, hinahanap ka, ang sabi mo, busted na yan kagabi. So, alam mo pala na busted na before ka mag-out, hindi mo pa ginawa ng report para ma-inform si OIC, ma-inform ni OIC yung maintenance, magawa ng paraan before pa magkasunog. So, yung ganyan naman, maaari mo namang i-report yan in verbal or in written. Ang mahalaga kasi, magkaroon ng makaikot yung information. Okay? Makaikot yung information na, sir, sa areang to merong busted na ilaw. Agad bago ka mag-out. Hindi po pwede na dahil maglilive ka, paano kung ganyan nangyari, Biyernes? Pagkatapos ang pagpapasahan mo, ipapasa mo yung report mo, pagpasok mo pa kinabukasan Sabado. Walang duty na maintenance ng Sabado-Linggo. Ilang araw yan na ganyan. Paano kung kagaya sa senaryo natin, morgue, nakaganyan, morgue, sa senaryo natin. Paano mo ma-identify yung mga kukunin na cadaver dyan kung ganyan, kikislap-kislap ang ilaw. Paano kung magkasunog yan? Paano kung may mangyari dyan tapos hindi ka nakapagpasa ng inyong report? Okay? Kaya yan ang kahalagahan. Before ka mag-out, dapat mayroong kang report na gagawin, lalong-lalo na sa ganitong mga pangyayari. Kasi, kung magkaroon ng problema, tatanungin yung OIC mo, sir, yung ilaw dun, matagal na palang sira. Hindi ba sinasabi sa'yo ng mga tao mo? So, ang mangyayari, yung OIC mo, pagagalitan siya ng mga bossing. Tapos, ang gagawin ng OIC mo, ibabagsak sa'yo yung galit. Kung malalala pa yung pagkakagalit sa kanya, malamang may suspende ka. Kaya ganun, napakahalaga talaga na yung report mo, maipasa mo on time. Huwag kang magmamadaling umuwi. Kahit hindi kagalingan mag-English, kahit gawin mong Tagalog yung report mo, ang importante, mayroon kang naipasang information doon sa yung OIC na may ganitong pangyayari. Kaysa sa magkasisihan pa sa huli. Madali lang naman gumawa ng report. Nandyan yung draft, pwede mong gayahin yung nandyan sa dulo ng video na to. Pwede mong gayahin sa kung paano ko ginawa. Huwag kang mag-alala kung, kasi yung report mo, hindi naman yan yung ipapasa sa admin Maaaring i-attach ang report mo pero i-fix pa yan ni OIC. Basta ang importante, magkaroon ng idea, si OIC mo magkaroon ng idea sa kung ano ang nangyari, paano ang nangyari sa isang buong duty mo kung mayroong mga pangyayaring ganyan. Kung peaceful, peaceful ang duty mo, walang pangyayari. Pero sa ganito may mga observations ka kapag ka nagro-roving ka, dapat gawan mo kaagad ng report yan. Yung mga ganyan, busted na ilaw, mga tumutulong gripo, yung mga ganyan, yung any na maaaring mag-cause ng incident or accident. So, gawan mo kaagad yan ng spot report. I-inform mo. Kung magkasama mo yung OIC, maaari mong tawagan kaagad. Sir, tawagan mo sa radyo. For information lang po, yung ilaw dito sa morgue, busted. So, maaari mong itawag kaagad yan para itawag nila sa maintenance while on duty. Pero, gawan mo pa rin ng report. Tapos, ilagay mo sa kung sino ang nag-respond, anong oras mo itinawag sa OIC mo, sino ang nag-respond na maintenance. O at least, na-inform na si maintenance, magkaroon na ng problema. Hindi ka nasisisihin kasi na-inform mo na si maintenance, di ba? Na-inform mo na si maintenance or yung taga-admin na na-inform ko naman na kayo. Hindi trabaho nyo naman yan, hindi naman trabaho ng gwardiya yan na mag-repair ng ganyan. Ang importante, na ipasa mo yung information. At kung gagawa ka ng report, ang gawin mo, i-fold mo yung papel. Huwag mong hayaan na nakabuyang-yang lang, ilalagay mo sa lamisa ng OIC mo. I-fold mo kasi sa isang kumpanya, maraming kupal. Ang nangyayari, pag nabasa nila yung report mo doon sa OIC mo, binabasa nila tapos sila ang nagsusumbong doon sa
admin doon sa loob. Silang nagsusumbong, ma'am, may pangyayari palang ganito. Busted pala yung ilaw doon. Tumutulo pala yung gripo doon sa CR na ganito. So, sasabihin naman ng empleyado, buti pa ikaw nalaman mo. Ang security, hindi alam ni security. Kasi, hindi naman yan kaagad mababasa ng OIC mo. Kaya napakaganda na magsabi ka rin in verbal or tawagan mo siya sa radyo o kung i-text mo siya, i-chat mo siya, may group chat naman kayo, i-update mo sa kung ano yung mga nangyayari sa post mo. Okay? So ayan, dito naman makikita mo, sundan mo na lang sa kung paano ginawa yung report. Basta ang importante, nandyan yung what, when, where, how, kung paano makakapagbigay ng complete na information. Huwag kang mag-alala kung balu-baluktot yung English mo. Kung hindi mo kaya mag-English, Tagalogin mo. Ang importante, andyan yung pangyayari na yan, kompleto. At saka, maaari namang tumawag sa'yo yung OIC mo. Kaya nga nakalagay sa baba for your information. Nakasulat yung pangalan mo. Maaari kang ipatawag, maaari kang tawagan para tanungin. Kasi gagawa rin siya ng report based dyan sa report mo. Yun ang ipapasa niya. Okay? So, hindi mo kailangan mag-alala kung hindi ka magaling mag-English. Okay? Hanggang dun lang. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Wag lang mathematics.